Maraming Pinoy ang decent naman ang sweldo pero bakit parang walang naiipon? Yung bonus na punta sa travel, yung overtime pay sa Shopee at food delivery, yung 13th month sa bagong gadget. Tapos after 5 years ng trabaho, parang wala ka pa ring na-build. At eto yung masakit. Hindi ka naman tamad, hindi ka rin responsable. Pero dahil walang sistema ang pera mo, unti-unti itong nawawala. Meanwhile, may ibang tahimik lang, walang flex, walang humble brag post, walang motivational quotes araw-araw, pero habang busy ang iba sa pagpapakitang successful, sila naman tahimik na nagpapalaki ng pera gamit ang isa sa pinakasimple at pinaka-underrated na wealth building tools sa Pilipinas, ang Pag-ibig MP2. At ngayon, mas interesting na siya dahil pwede ng multiple MP2 accounts, may rollover strategies, pwede mong gawing parang wealth buckets, at pwede mo siyang gamitin for long-term financial planning. Sa video na to, pag-uusapan natin kung paano ginagamit ng financially smart Pinoy ang MP2. Dahil minsan, hindi mo kailangan ng complicated investments para umasenso. Kailangan mo lang ng sistema na kayang panindigan for several years. I'm Chan, and welcome to Pinoy Stealth Wealth, the channel na hindi nag-flex para lang maka-impress. Dito, we focus on real wealth, smart money habits, at financial freedom. Pinag-uusapan din natin ang modest living, practical wisdom, at kung bakit sa panahon ngayon, mas sastig yung taong simple pero panalo sa buhay. Kung suwa ka na sa paycheck to paycheck cycle, tara, let's break it down. Ano ba ang MP2? Quick refresher muna. Ang MP2 o Modified Pag-ibig 2 ay voluntary savings program ng Pag-ibig Fund kung saan pwede kang maghulog voluntarily at kumita ng annual dividends. Open ito sa employed members, self-employed, OFWs, voluntary members at kahit former Pag-ibig members na may source of income. Bakit ito gustong-gusto ng maraming Pilipino? Una, government-backed siya. Pangalawa, historically, mas mataas ang kinikita nito compared sa traditional savings account. Sa mga nakaraang taon, nasa around 6 to 7% ang annual dividend rates ng MP2, although hindi guaranteed yearly dahil depende pa rin sa performance ng Pag-ibig Fund. Pero compared sa normal savings account na minsan less than 1% annually, malaki talaga yung difference. Example, kung naguhulog ka ng 5,000 pesos monthly for 5 years, posible na ang total value mo ay umabot ng around 350k depende sa dividend rates. Hindi ito yayaman kaagad investment, pero para sa maraming middle class Pinoy, ito ang unang investment na madaling maintindihan, madaling simulan at hindi stressful bantayan araw-araw. Hindi mo kailangan maging stock market expert, consistency lang talaga. Bakit malaking bagay ang multiple MP2 accounts? Dati, maraming nalilito kung ilan ba talaga ang pwedeng MP2 accounts. Ngayon, mas malinaw na. Pwede kang magkaroon ng up to 5 active MP2 accounts. At dito, nagiging strategic ang MP2. Kasi karamihan ng tao, isang account lang tapos bahala na. Pero yung financially organized na tao, ginagawang bucket system ang MP2. Example, Account 1, Emergency Reserve Supplement. Account 2, Future House Fund. Account 3, Business Capital. Account 4, Travel or Sabbatical Fund. Account 5, Long-Term Retirement Fund. Mukhang simpleng technique lang pero psychologically powerful siya. Bakit? Mas mahirap galawin yung pera kapag may malinaw na purpose. Ito ang problema ng maraming Pilipino. Isa lang ang savings account. Halo-halo lahat. Emergency fund, pang-travel, pang-bills, pang-shopping at pang-deserve ko to purchases. Kaya kapag stress o emotional, madaling galawin. At dito pumapasok ang advantage ng multiple MP2 accounts. Nagkakaroon ng emotional separation ang pera mo. At malaking bagay yun sa discipline. Ang pinaka-underrated, rollover strategy. Ito ang hindi masyadong pinag-uusapan. Most people, after 5 years, wini-withdraw lahat. Then, after ilang buwan, ubos agad. Minsan napunta lang sa gadgets, impulsive travel, bagong kotse at lifestyle upgrades. Pero ang mas strategic, rollover.
Meaning kapag mature na ang MP2 mo, instead na gastusin agad, i-reinvest mo ulit sa bagong MP2 cycle. Ito ang power ng compounding. Habang mas lumalaki ang pera mo, mas lumalaki rin ang amount na kumikita yearly. Example, si Kevin, 28 years old, naguhulog siya ng 8,000 pesos monthly. After 5 years, possible na magkaroon siya ng around 575k depende sa dividends. Ngayon, pwede niyang withdraw lahat yon. At realistically, maraming tao ang matatempt. Reward ko to, pinaghirapan ko to, deserve ko naman. Pero kung rollover niya ang malaking portion nito into another cycle, mas mabilis pang lalaki ang pera niya dahil mas malaki na agad ang starting capital. Ito ang difference ng mukhang mayaman versus actually building wealth quietly. Uy, saglit lang! Kung gustong matutunan tong lifestyle na to, subscribe now sa Pinoy Stealth Wealth, Real Talk, Real Goals, Real Freedom. Okay, balik tayo. Advanced Strategy, Staggered o Ladderized MP2. Ito yung ginagawa ng ibang financially disciplined investors. Hindi sabay-sabay ang MP2 maturity nila. Example, Account 1, Start 2026. Account 2, Start 2027. Account 3, Start 2028, and so on. Result, pagdating ng future, halos every year may account na nagmamature. Parang gumagawa ka ng sariling cash maturity cycle. At malaking tulong ito psychologically. Kasi isa sa pinakamahirap sa investing ang paghihintay. Maraming tao ang motivated sa umpisa, pero kapag sobrang tagal bago makita ang bunga, nawawalan ng gana. Pero kapag alam mong may maturity akong paparating next year, mas madaling maging discipline. Kaya ang staggered MP2 strategy hindi lang tungkol sa pera. It's also about making long-term discipline sustainable. Bakit maganda maghulog bago mag-month end? Simple detail lang ito, pero malaking bagay pagtagal. Sa MP2, mas okay usually na mag-credit ng hulog bago matapos ang buwan para maximize ang kita ng pera mo. Pwede mo i-park muna ang pera sa high yield savings account bago i-deposit sa MP2 para kahit paano mas tumubo pa ng konti. Dalawang klase ang kikitain ng pera mo, interest income at dividend. Common mistakes ng mga Pinoy sa MP2. Mistake number 1, one-time hype deposit. May bonus, naghulog ng malaking amount once tapos wala nang follow-up. Yes, tubo yan. Pero remember, wealth is usually built through consistency, hindi excitement. Mas powerful ang maliliit pero tuloy-tuloy kaysa malaking hulog na one-time lang. Mistake number 2. Lahat nilalagay sa MP2. Important reminder, 5 years lock-in ang pera. Kaya hindi dapat lahat ng pera mo nasa MP2. Kapag may emergency tapos wala kang liquid cash, baka mapilitan ka lang umutang. At minsan, utang ang sumisira sa investing journey ng maraming Pilipino. Practical MP2 Framework. Kung beginner ka, simple lang ang pwede mong framework. Step 1, emergency fund muna. Target at least 3 to 6 months worth of basic expenses. Kasi kapag walang emergency fund, every crisis becomes debt. Step 2, fix monthly MP2 contribution. Hindi kailangan malaki agad. Pwedeng 500, 1K, 2K, 3K, kung magkano yung kaya mo. Ang importante, consistent. Step 3, bonus top-ups. Kapag may 13th month, sideline income, commissions, o extra cash, mag-top up ka. Eto nagpapabilis ng compounding over time. Is MP2 enough para yumaman? Short answer, no. Pero magandang foundation siya. Kasi ano to ang kalaban ng maraming Pinoy financially ay hindi lang mababang sweldo, kundi impulsive spending, lifestyle inflation, comparison culture at deserve ko to mindset. At dito magaling ang MP2. Hindi madaling galawin ang pera at minsan, yun mismo ang kailangan ng tao. Hindi agad-agad na higher returns, kundi barriers against bad financial decisions. Recap and recommendation. Ang totoong wealth building kadalasan boring. Walang viral success story, walang Lamborghini,
Walang instant millionaire lifestyle. Just discipline, consistency, and patience. Pero after several years, pwede ka nang magkaroon ng peace of mind, breathing room, options, at mas tahimik na buhay financially. Habang maraming tao stuck pa rin sa cycle ng sweldo, gastos, reset. So kung wala ka pang MP2, baka ito na ang sign para seryosohin mo na. At kung meron ka na, baka panahon na parang gawing mas strategic because stealth wealth is not about looking rich. It's about slowly building a life where money stops controlling you. Kaya kung gusto mo pang matuto kung paano maging wais, simple pero panalo sa buhay, subscribe na sa Pinoy Stealth Wealth. Tandaan, hindi man tayo flashy, pero future natin, steady at happy. Subscribe now and see you in the next video.